Siyempre, it was really unfortunate na siyempre maraming naapektuhan because of this event. Unfortunately, sabi mo nga, may 3 namatay at maraming nasugatan. And of course, siyempre, pagdating naman dun sa question mo, walang iisang dahilan kung bakit umabot ang isang menor de edad sa ganitong uri ng karahasan. Of course, syempre malawak yung ating pwedeng tignan eh. Pwedeng syempre yung pinagsama-sama yung syempre yung individual mismo, yung kanyang family, yung kanyang paaralan, and at the same time yung community factors. Ibig sabihin nito ay hindi lang iisa yung sanhi nito and at the same time syempre based sa research din, maraming malalakas na risk factors like yung ating antisocial or delinquent behavior, at the same time yung ADHD, child maltreatment or abuse siguro na na-experience ng bata, or peer rejection and moral disengagement. No? So these are the things that we have to consider when it comes to yung sa nangyaring event doon sa Tacloban noon. Ayan. Sir Carl, meron bang senyales, yung mga balbalang pwedeng makita sa isang individual, especially mga minors, na meron silang mga balak na gawin? Kasi according dito po sa mga information na nakala po natin, no, tila pinagplanuhan ng mga bata, ito pong mga minors po na ito, yung act na kanilang gagawin, na kumbaga, di ba parang you're a minor, edad 14 and 15, and makakapag-plan ka ng ganitong pangyayari na kahit na tayong mga matatanda na, di ba, parang natatakot tayong manakit ng isang tao pero sa kanila, yun nga, napagplanuhan pala, parang alam niyo yung base doon sa change of conversation po nila, na parang yung pinaplan nila parang bibili lang ng isang bagay na gusto po nilang kainin o gusto nilang paglaruan, sir. Well, totoo yung sinabi mo, no, Justin, na kung saan, syempre, parang nakakagulat talaga na syempre, sa mga menor de edad na ganito, na syempre parang ano kaya yung mga warning signs na syempre kailangan din mapansin ng mga guro, ng mga magulang, and at the same time ng mga kaklase. Una sa lahat is yung syempre yung biglang pagbabago ng asal. Very important yan, no, na syempre from a very jolly individual up to naging na siya, parang naging violent na siya. Or yung mga paulit-ulit na pagbabanta, matinding galit, o kaya obsession niya mismo sa paghihiganti, or may mga may mga hindi masyadong obvious na symptoms, let's say warning signs, like syempre yung social withdrawal, parang hindi na pumapasok, hindi na nagpapakita sa mga kaklase niya, or pagkawala ng interest sa mga dating ginagawa nila noon, hindi niya na na-enjoy yung mga ginagawa nila noon, o kaya yung parang may mga times na parang pagpo-post ng mga violent contents, or kaya naman yung pagbabanta online. These are the things that we have to really be aware of. And at the same time, talagang kailangan din na mapagmatyagan ng mga guro, ng mga magulang, or even ng mga kaklase din po nila. Then, mapiprevent yung ganitong plan, kung kunwari tayo may napapansin na kakaiba sa isang tao, sa isang bata, na usually hindi na ginagawa, para ma-prevent natin yung ganitong klase po ng mga pangyayari na hindi po maituloy kung sakaling meron man silang plano na makaharm ng ibang tao na o ng kanilang sarili, Sir Carl. Okay. So that's a good question, no? Kung paano nga ba ma-prevent yung ganyang instance. Na kung saan, syempre, there are a lot of things na kailangan natin i-consider. Of course, definitely, prevention is always better than cure. Yeah. Sabi nga nila, na kung saan, syempre, very important ang prevention. Una sa lahat, let the students be aware. Let the students be aware na kung saan, syempre, marami supposed to be, dapat marami tayong mga movements na ginagawa when it comes to the schools. Let's say, anti-bullying campaign, mental health campaign, and other things as well, na kung saan syempre we could actually let them know that syempre help is here. Very important din kasi na syempre for some people, for the children na sabihin na lang natin naging CICL, sila, Children in Conflict with the Law,
Na kung saan syempre definitely at I understand the sentiment of the parents, pero maybe syempre these children have experienced a lot of things din, na kung saan syempre we also have to consider din na syempre if they have been educated, kapag na-educate sila, there's a possibility that syempre nag-change din yung kanilang behavior, 'di ba? Very important kasi yung pag-address natin nung emotional safety sa school. Right now definitely kulang, or parang siguro ang mga tao ay medyo natatakot na dahil nga syempre because of that incident. Pero of course it's very important for the school itself na ma-foster itong emotionally safe school environments. Kayo po, Sir Carl, no, bilang eksperto sa ganitong larangan, ang bata ba o ang minor de edad, yan nga, 15 years old, 14 years old, maituturing na ba na ganap nang na-develop yung kanilang maturity? Kasi 'di ba, yun nga sinasabi nila na yung ibang argumento doon po sa pagpapababa ng edad ng criminal liability, sabi nila yung 14, 15, alam naman na niya yung ginagawa niya. Pero yung iba, ang argumento nila, hindi pa kasi hindi pa talaga fully developed yung kanilang maturity. Kapag ganito bang mga edad na, how can we handle yung mga thoughts po nila, katulad na lamang po ng ganitong klase po ng incident, sir? Nako, Justin, I'm very sure napaka-controversial nitong topic na to, na kung saan syempre definitely maraming opinions about this. Pero definitely for children 15 and below, nagde-develop pa lang talaga yung kanilang brain. Na kung saan syempre kaya nga maraming research ang ginawa bago sila mag-decide kung ano nga ba talaga yung age, kung kailan nga ba magkakaroon ng criminal liability ang isang bata. Na kung saan syempre definitely meron rin naman pananagutan itong mga batang ito. Syempre, una sa lahat, mapupunta sila sa bahay pag-asa, if I'm not mistaken. Na kung saan syempre they would be deprived of their liberty. Yeah. Madedeprive din sila sa liberty nila, and at the same time madedeprive din sila sa kalayaan na meron sa kanila before the incident. Na kung saan syempre dun sa bahay pag-asa, actually dito sa Dagupan meron tayong Haven for Children. Na kung saan syempre for these children, of course definitely they've done a lot of things. Maraming bagay silang nagawa na hindi natin ginusto. However, I've been there. Actually, napunta rin ako dun sa Haven for Children na yun. And I've seen the changes din sa behavior ng mga bata. Na syempre ang hinahanap lang nila ay kalinga. Hinahanap lang nila ay syempre yung care ng parents, or care ng someone who would actually see them. Ayun. I understand that for the parents of the deceased, then talaga yung tatlong namatay, syempre it would be difficult, it would be hard din para sa kanila. And of course they would seek justice. And of course definitely our law is actually nandyan rin naman para mag-serve rin ng justice para sa kanila.